Good morning po sa lahat ng ating pong mga kapatiran at magandang umaga po sa ating din mga kababayan na nasa ibang bansa at ganoon din po sa Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming pong salamat muli sa ating dakilang Panginoon na muli po tayong binigyan ng pagkakataon na upang tayo po makapagbahagi ng kanyang pong salita. At ito pong araw na ito ay nilikha po ng ating Panginoon na kung saan tayo po ay binigyan ng panibagong araw, panibagong sigla at pagpapala mga kapatid, at tayo pa rin ay nakakahinga, nakakalakad at buhay pa rin sa habag ng ating Panginoon. At maganda po ang binigay po ng ating Diyos na panimula ngayon pong Mayo na May 10 to 2020 mga kapatid. No? So welcome sa ating pong Facebook Live, Sanctuary of Praise online Sunday service. And we are under United Pentecostal Church organization, and we believe in one God, one faith, one baptism. We believe in apostles' doctrine, mga patid. And I want to greet everyone na nag-online na po ngayong umaga, mga patid. At binabati natin si John R. Daniel, UPC Sanctuary of Praise. Glory to God. Good morning po. Good morning din sa iyo. Sister Juvie Pleasure, good morning. Brother Joy Aresa, hello po sa lahat. Happy and blessed Sunday to all. God bless po sa lahat. Alright. Happy Mother's Day sa lahat ng ina, nanay at lola. Amen. Thank you, Brother Joy. Brother Gerald Falurin. Hello, Brother Gerald. And Sister Isa Kiambao Estacio. Good morning sa inyo, Sister Isa Kiambao Estacio. Sister JJ, gising na. Sister Elisha, good morning. And Mami Kiambao and also Sister Kiambao. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan na nanonood, no? And also, gusto ko din pong ipakita sa inyo, no, dahil ngayong araw na ito, mga kapatid, ay mahalaga sa ating pong mga kananayan. No? Makita nyo dyan sa inyong screen, no? Sa lahat po ng nanay, at kung ikaw man ay kahit walang asawa at may anak, Happy Mother's Day to all of you. Ako po ay sumasaludo po sa lahat ng ating pong mga nanay, sa inyong pong sipag, sakripisyo, tiyaga, mga kapatid, sa inyong pagluluto, sa iyong dalangin, sa iyong pagmamahal, at higit sa lahat sa iyong pag-aruga sa bawat isa sa membro na yung ating pong pamilya. No? Kaya sa lahat po ng mga nanay, sa ating pong LM President Sir Leia Rodriguez, at kasama at katuwang din natin palagi si Sir Josie Monforte, Happy Mother's Day to all of you. So ako po si Pastor John Kagampang, bumabati po sa lahat ng mga nanay dyan na nakikinig, nanonood. Magandang araw po kaarawan po ng ating mga nanay ngayon. No? We love you all, mga nanay. At sa lahat po ng ating pong celebration, ito lang ang pinaka-unique. Ito lang ang kumbaga, kakaiba. Dahil first time natin mag-celebrate na lockdown. No? Happy Mother's Day sa lahat po ng ating mga nanay. And may the Lord will continue give you blessing, more years, spiritual strength, and of course physical, and of course protection din sa ating Panginoon. At gayon, masaya po tayo na meron tayong mga ilaw ng tahanan na nagpapalakas at nag-aruga po sa atin. At ganon din sa aking asawa, no, si Sir Mai. Happy Mother's Day. Sa first time niya ngayon this year mag-celebrate ng Mother's Day, mga kapatid, no. At ganun din kay sa lahat po ng ating mga nanay na nanonood ngayon, kay Sister Lyra, nanonood Sister Lyra. Happy Mother's Day sa iyo, Sister Lyra, no? At ganun din sa iba na pa-online pa lang, no? Amen. Hello, Sister Isa. Send my greetings to your mother and sa iyo din, no? Happy Mother's Day din sa iyo. Amen. Praise God. So, ngayon ay may iba na hindi nakaabot ng ating pong sounds, no? Baka mamaya mawawala na yan. So, purihin ang ating Panginoon sa mga awitin na napaalalahanan po tayo, mga kapatid. At salamat po sa ating Meditech, Brother Edward. Yun po ay mamaya-maya mawawala. So, kung mawala man siya, mapalad yung maaga. So, binabati ko yung ating mga early bird. Ating mga early bird ay Sister Joan Cortez. Pag live natin sila, yung talagang bilis, no? Sila yung active, Sister Joan Cortez, Sister Leia Rodriguez, and nakita natin kanina. Then, Sister, scroll ko lang yung pataas, mga kapatid, no?
Scroll ko lang pataas para makita ko yung meron dalawa pa. Apat silang early bird, no? Sister Raquel and Sister Lily Batata. Sister Raquel and Sister Lily Batata, no? Grabe, napakaaga nyo kanina gumising para manood ng live, no? And Sister Marcela Hangsitang. Happy Mother's Day kay Sister Marcela Hangsitang. At ganoon din kay Sister Gemma Kulanag, Granada Kulanag. Happy Mother's Day din sa inyo. Mga kapatid, you can now share our Facebook Live, and while we're still have 5 minutes, mga kapatid, to start the Word of God today. And maraming salamat po muli sa inyong mga prayers that this week, no, ay nagkaroon din. Marami, si Brother Edo nagkaroon din ng trangkaso, sama din pakiramdam, but thank God, okay na siya ngayon din. Ganun din ako sumunod. And I don't know, there are some of you, mga kapatid, no, but thanks be to God who gives us strength and power and healing, mga kapatid, at lahat ng kapurihan sa ating Panginoon. Sister Ems Gemma Granada. Hello, Sister Gemma. Happy Mother's Day sa iyo, no? Amen. At excited na ako, mga kapatid, no, makita muli kayong lahat, no? Sama-sama. Mas maganda siguro na lahat tayo ay mag-spend muna kahit 1 hour fellowship. Kumustahan, no? Pagka wala na itong lockdown. Amen. Praise God. So, lahat po natin pong mga anak at mga gisingin na po natin, mga kapatid. Again, let's give respect to the Word of God. I know, may gagawin kayo sa bahay nyo, nakaka-tempt kasi no. But you can turn on the TV or screen, monitor, pwede nyo pa rin gawin, pero of course, mas maganda na we will give full attention to the words of God. Lalo na po pag mag-start tayo, no. Sa lahat po ng gusto magkape na, maghilamos, maligo, mag-prepare, mag-ready, and send nyo po yung pictures nyo sa ating pong group chat, and we can, ma-share din po natin, mga kapatid. At lahat po tayo dapat ay especially sa lahat ng Sanctuary of Praise, prepare your Bible, and of course, mga kapatid, ang inyo pong ballpen at papel para magkapag-take down tayo. At higit sa lahat, huwag po tayong umasa sa live next, dahil kasi may replay live Mostly sa ginagawa ng tao, dahil may replay na live, mamaya hapon na lang manood. Kaya karamihan mga tao ngayon ay puyat, high blood, mataba, dahil ayahay ang buhay ngayon, no? Dahil lockdown, mga kapatid. Pero dito mas delikado, marami nagkakasakit, mga kapatid. Kasi hindi na lumalabas gaano or ano. So, mas maganda na magbigay po tayo ng full attention. Higit sa lahat sa salita ng ating Panginoon, no? Amen. Good morning sa iyo din, Sister Josefina Kiambao. Good morning po to all. Amen. Sana, Brother Joy Arisa, sana po mawala ng lockdown para makapagsamba na tayo sa pagpuri sa ating buhay na Diyos. Amen. Praise God. We miss you also, Brother Joy. And, mga patid, meron tayong testimony, answered prayer from our Daniel family. Yung prayer request po natin mga nakaraang week kay Brother Jimmy ay natugon na, no? Na answered prayer na, mga patid. And thanks be to God, no, na binigyan sila at pinagkaloob kung ano man ang desired pang mga patid at kanilang dalangin sa our Daniel family. At salamat po sa inyong mga dasal. Ganun din po, salamat at sa Diyos po ang kapurihan. Ganun din kay Nanay Sita, no? Dahil Mother's Day ngayon ay I don't know kung ano ang celebration kanya, lahat din sa mga nanay, no? I don't know kung anong celebration nyo ngayon. Nasa bahay lang, pwede mag-ihaw-ihaw. So mamaya kami ni Sir May ay pwede kami mag-ihaw-ihaw, no? Yun na lang muna din, pasasalamat at prayer ang pinaka-importante, no? Sa lahat po ng mga nanay at tatay, huwag po kalimutan na magpasalamat sa ating Panginoon. Kasama ang ating mga anak at pamilya, higit sa lahat, mga kapatid, ay tayo po'y magbigay pasasalamat po sa Kanya sa lahat ng Kanyang kadakilaang ginawa sa ating buhay. Alright, let's prepare our Bible, mga kapatid, and let's start and let's prepare 1 John chapter 1. Amen. 1 John chapter 1, reading in verse number 1. Meron tayong Tagalog, pero nakalagay sa cellphone ko, so much better. Kung meron kayong Tagalog dyan, pwede din, mga kapatid, no? Prepare your Bible, 1 John chapter 1, verse 1 to 4. At babasahin ko po sa wika ng English, mga kapatid. Verse number 1, that which was from the beginning,
So, sa panimula, mga kapatid, no? Galing sa panimula. Now, if you ask where God came from, no, before, bago siya nag-manifest into the flesh, no? God came from eternity, no? Galing po ang ating Panginoon sa eternidad. No, bago pa lang nag-exist ang lahat ng universe, ng earth, mga kapatid, God is already there, mga kapatid. Now, that which from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. Verse number 2 sa 1 John chapter 1. For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto you that eternal life which was with the Father, and was manifested unto us. Verse number 3, that which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship, amen, with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Amen. Verse number 4, and these things write we unto you, that your joy may be full. Praise God. So, salamat sa pagbabasa ng salita natin, Panginoon. Let's pray, mga kapatid. Panginoon, muli po namin ikaw tinataas at sinasamba. Muli po, Panginoon, namin pong mapagkausapan at amin pong mapakinggan at amin pong marinig. Higit sa lahat, Panginoon, makaya ng salita po na para sa aming spiritual life. Lord God, thank you for the opportunity and privilege to hear and to listen your word, Panginoon. Turuan at tulungan niyo kami, Panginoon God, na maintindihan at higit sa lahat ay may sa pamuhay ito, Panginoon God, at ikaw po ang maluwalhati at sa iyo po tangi ang kapurihan, Panginoon. Ikaw ang may taas at kami po, Panginoon, ay may baba. We give you all the glory, praises. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Kahit nasa bahay kayo sa inyo, palakpakan natin ating Panginoon. Purihin niyo ating ating Diyos na buhay, mga kapatid, and say hallelujah. Say hallelujah. Say thank you, Jesus. Say praise the Lord and glory to God. Amen. Now, kunting recap lang tayo, mga kapatid, sa subject natin last Sunday. Our title is Intimacy with God. We all know the message last Sunday, mga kapatid, but I want to remind everyone that our life's primary goal can be summed up in 4 words, or 4 words yan, mga kapatid, no? Yan ang intimacy with the Almighty. So, kung meron kang mga primary goal, ay mas maganda na ang primary goal natin ay ang ating pong dakilang Panginoon. Mas maganda na si Lord pa rin po ang number 1 priority po sa buhay natin. Ibig pong sabihin ay dapat pong hindi mapalitan si Lord, mga kapatid. Dahil kapag siya ang lagi pong number 1 primary goal natin sa buhay natin, mga kapatid, alam po ng Diyos lahat ng plano. Kaya nga nais ng Panginoon na ibigay natin, no? Ang sabi ng Bible, mga kapatid, no? God will give the desires of your heart if you delight yourself. Ang ibig sabihin ng verse na yun, mga kapatid, kapag ikaw ay malapit sa Kanya, you have a close or intimate relationship sa ating Panginoon, ay ibig sabihin, bibigyan ka ng Panginoon ng Kanya pong kalooban, ng Kanya pong desires. Dahil kapag desires natin, ang pagkaintindi kasi natin sa verse na yun, mga kapatid, delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart. Ang pagkaunawa natin ay, lalapit ako sa Diyos para yung desire ko ay lahat matugon. So, yung desire ko, nagagwapo ako. Lahat ng desire natin, mga kapatid, pag tayo ay nasa laman, iba. Alam natin, na misinterpret natin yung verse na yun, mga kapatid, madalas na kapag ang kailangan ko lang palang gawin ay magsamba. Kailangan ko lang lumapit sa Diyos, magpuri sa Kanya, para lahat ng mga ninanais ko ay matupad. Mali yun, mga kapatid, na pagkaunawa natin. Kaya maraming iba na babackslide, nanghihina. Well, ang akala kasi natin kapag tayo lumalapit sa Diyos, nagpa-fasting tayo, nanalangin tayo, ay akala natin ang dahilan lumalapit tayo para tugunin ang aking pong dalangin. Mga kapatid, the reason why na kailangan natin ng relationship sa ating Panginoon at malapit sa Kanya para lahat ng Kanyang kalooban, kung ano ang desires na tama at desires na sakto at desires na dapat natin pong igugol, dapat nating matupad ay ibibigay at pagkakalob ng ating Panginoon.
For I know the plans that I think towards you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil. Lahat po ng plano ng Diyos ay maganda po para sa ating buhay. Kaya nga, dapat lang po natin lumapit sa ating Diyos. Kaya yung last message natin last Sunday, ito yan mga kapatid. That's why we need to delight ourselves. Ibig sabihin, ay lumapit tayo, kumbaga, talagang ibigay mo ang iyong plano sa ating Panginoon para ang kalooban at ang plano niya ang matupad. Hindi yung anong plano mo mga kapatid. I know you have also a plan. But the best plan is God's plan, mga kapatid. That's why, Lord, not my will, but thy will be done. And we have also to keep our intimacy with God. Number 1 is prayer, mga kapatid. Prayer is the most essential way to cultivate intimacy with God. Wala nang iba pang makapagpanatili at mag-sustain ng ating pong relationship sa ating Panginoon, kundi ang prayer, mga kapatid. This is the only thing na ginawa ng ating Panginoon that the most advantage and powerful, the most powerful tools, mga kapatid, na walang anumang gadget na makakahigit nito, yan ang panalangin. Yan ang panalangin na kung saan doon mo makakausap at lalalim at lalakas at titibay ang relasyon mo sa ating pong may kapal. Amen. So we say praise the Lord. Next is obedience, mga kapatid. Ang obedience naman deepens our intimacy with God. No? Dahil hindi pwedeng prayer tas wala ka namang pagsunod, mga kapatid, but obedience will help you para mas lalong mapalalim ang relasyon mo sa ating Panginoon. Dahil pag ikaw ay sumusunod sa kanyang salita at kalooban niya, doon mo mas lalong maunawaan, okay, kaya pala ito ang plano ng Panginoon. Kaya pala hindi pinagkaloob ng Diyos ang mga bagay na nais ko, kundi ang nais niya ang natupad. While you're praying, then you start also walking and obeying to His word, mga kapatid, then that's the time na easy ka na lang na okay, para ka lang nanonood ng movie, mga kapatid ko, na, ganun pala ang next scene. Mai-excite ka sa next life mo, mai-excite ka sa next day, next week, next year ng buhay mo. Okay, ganito pala ang life ko, no? Para ka lang, ano kayang next na mangyayari? Pero lahat ng story natin, mga kapatid, because our life is already set up or planned or orchestrated with the Lord God Almighty, mga kapatid. That's why we need to have prayer, obedience. Then last is trust. Trust is at the heart of intimacy. The more we trust someone, the closer we let them get to us. Kaya nga, trust is the foundation of all, mga kapatid, of relationship, of anything, mga kapatid. Yung tiwala. That's why the Bible says, trust in the Lord with all your heart. Kung meron mang ni-required ang Bible, mga kapatid, hindi sinabi na half, hindi sinabi na but the Bible says all your heart. Ibig sabihin, bigay mo ang buo na yung puso, mga kapatid. So yan ang ating pong message last week. And our subject for today, mga kapatid, I will teach and preach with the help of the Lord, the foundation of intimacy with God. Yung pundasyon, mga kapatid. Alam natin na meron na tayong relationship at mahalaga ang meron tayo, mga kapatid ko, na intimacy sa ating Panginoon. But we will talk about this morning, mga kapatid, the foundation of intimacy with God. Hallelujah. Now, alam ko sa bawat isa po sa atin ay may mga bagay na kung saan ay marami tayo, mga kapatid ko, na klase-klaseng relationship, no? May kaibigan, meron naman sa mag-asawa, meron naman sa magkakapatid, meron din sa mga kaklase, meron din sa trabaho, meron din sa boss mo, mga kapatid. But who is the foundation of all? Who start this, mga kapatid? Now, kasi may tulad sa atin, karamihan sa inyo, kilala nyo, mga kapatid ko. But, when we talk about relationship, mga kapatid, ay yung talagang halos detalye ng buhay niya, kilala mo na siya. Alam ko, bilang lang yan, mga kapatid ko, no, sa inyong mga daliri. But, the question is, sino kayong pinagmulan nito lahat, no? Sinong nag-create nito? Dahil imposible na walang nag-create nito, mga kapatid. Dahil napakaganda, napakagaan sa loob na meron tayong mga tinatawag na intimacy or relationship sa isa, makikita mo na meron kang karamay, meron ka, mga kapatid ko, na sa tuwing may pangangailangan ka,
meron kang malalapitan, mga kapatid, higit sa lahat, mag-encourage sa'yo sa tuwing ikaw ay may problema, mga kapatid. So, marami ngayong religious, mga kapatid, but let's talk about the foundation of intimacy with God, mga kapatid. The foundation of intimacy with God. Dahil marami ngayong mga organization and religion, mga kapatid ko, na nag-exist, no? But, karamihan ay talagang nag-fail sila doon sa tinatawag na intimacy or relationship sa ating Panginoon. Dahil hindi naman lahat, pero ang iba, kaya nagtayo ng religion and kind of this organization, mga kapatid, para makapaglikom ng pera, para makapagsumikat, mga kapatid, para mas lalo pong alam niyo yun, their goal ay hindi na set aside, and the longer as na tumagal ay hindi na talaga yung pinaka point, yung goal nila ay kung ano ang relationship at malumapit sa ating Panginoon. Dahil sa Tagalog ng intimacy ay lapit, mga kapatid, no? Or closer. Intimacy, yung malapit ka, yung talagang hindi mo, kahit nga sinasabi natin, mga kapatid, na mga tayo halimbawa, no, meron pa rin tayong hindi pag-aanong pagkakakilalanlan or pagkakaunawaan kahit na malapit na sa isa't isa, mga kapatid. Next is our spiritual walk is based on a personal, intimate fellowship with God, and it influence our prayer life, our worship, and our ethics, mga kapatid. So, ang dapat daw, ang ating spiritual life, mga kapatid, o pag tayo po'y paglilingkod sa ating Panginoon, dapat ay nakabase, no? That's why, wag natin ibigay ang ating pong tiwala, ang ating pong trust sa tao, mga kapatid. That's the book of Psalms tells us that don't put confidence and trust in man. Dahil mapifail ka, mga kapatid. That's why, our spiritual walk is based on a personal, intimate fellowship with God. Doon dapat nakadepende, doon dapat nakabase, mga kapatid. Hindi sa base sa mama mo, sa papa mo, kaya pag hindi nagsimba ang mama mo, hindi ka na rin magsisimba. Kasi karamihan sa sa intimacy natin, mga kapatid, wala talaga doon sa ating Panginoon. Because whether we like it or not, mostly sa atin, napunta na simbahan dahil may kakilala, meron namang iba talagang sa ating Panginoon, mga kapatid. But mostly sa atin ay talagang dahil meron lang silang, alam niyo yung kakilala doon, mga kapatid. Or iba ang intention ng karamihan, no? Now, I don't know kung anong klase or saan nakabase yung inyo pong relationship, mga kapatid, or inyong walk, but mind you, sa lahat po ng ating pong mga future believers, our spiritual walk must based on a personal, intimate fellowship with God. Dahil kapag ikaw ay nakafocus sa ating Panginoon, hindi ka basta-basta matitinag ng kung anumang problema at suliranin dyan, mga kapatid. Kaya nga marami sa atin, mga kapatid, ang emotional. Marami sa atin na kapag may problema, that's good because God created, put the emotion to us, mga kapatid. We can use that sometimes. But take note, we have also the mind that can, that can control, mga kapatid. That's why we need to have a personal walk and personal, intimate, and fellowship with our Lord and Jesus Christ. Why? Kapag meron kang personal fellowship, intimate fellowship with God, it influence your prayer life. It influence your worship. And it influence your ethics, mga kapatid. Kaya maraming Kristyano, until now, magugulat ka, bakit ganun pa rin yung mga pag-uugali? Bakit ganun pa rin yung mga batasan nila? Ba't ganun pa rin yung mga pinagsasabi nila, matagal na sa kay Lord nagsisimba? Why? Alam nyo na ako anong dahilan, mga kapatid? Because their spiritual walk ay nakabase sa tao, mga kapatid, at hindi sa ating Panginoon. Dahil kung sa tao tayo nakadepende, meron talagang meron kanya-kanyang opinion at masasabi ang tao. But if you base on your spiritual life sa Bible at sa salita niya, then it will influence your prayer life, your worship, and your ethics, mga kapatid. Next, ang sabi ng verse diyan, Philippians 4 verse 6 to 7. Sabi ng Philippians 4 verse 6 to 7, be careful for nothing, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God, and the peace of God,
which passes all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. So, we must not, mga kapatid ko, be affected in anything. Why? Dahil mas alam mo kung ano dapat ang pahalagahan. Ito ang maganda, mga kapatid. Kapag ikaw, ang iyo pong spiritual walk ay nakabase sa ating Panginoon, kailanman hindi ka hindi ka manghihina, mga kapatid. Hindi ka, alam niyo yun, kahit sino pa ang taong sisira sa iyo at mawawala sa iyo, alam mo ang pinaka-importante, kundi ang ating Panginoon, mga kapatid. That's why we need to establish our personal, intimate fellowship with our Lord Jesus Christ. Next is, in order to have personal, intimate fellowship with God, Jesus Christ, listen to this, Jesus Christ must be the center in our life. Jesus Christ must be the center of our life, mga kapatid. In order to have personal, intimate fellowship with God, Jesus Christ must be must be the center in our life, mga kapatid. Wala nang dapat na iba na dapat maging sentro ng buhay natin. Kaya madalas na naiiba, nadadivert tayo. At the same time, mga kapatid ko, nawawala tayo dahil yung ating nasa sentro ng ating paglilingkod, ng ating pamilya, ng ating puso, ay wala doon sa ating Panginoon. That's why marami po sa atin na madalas, mga kapatid ko, mas madalas nagrereklamo kaysa sa magpasalamat sa ating Panginoon. Sabi sa Ephesians chapter 1, and God put all things under Jesus' feet and gave Him as head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. So sa church, sa pamilya, sa trabaho mo, kahit saan, mga kapatid, wag nating waglitin that Jesus Christ must be the center in our life. Jesus Christ must be the center. Everything in your job, in your school, mga kapatid ko, everything we do, kung ano man ginagawa natin, do all in the name of our Lord Jesus Christ. So next, Jesus Christ is the foundation of fellowship. Why? Next, mga kapatid. 1 Corinthians 3:11, for no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. I will give you another example. The question is, what makes Jesus Christ the foundation of intimate relationship? Ano nga ba, mga kapatid ko? No? Look at this. This is your home, for example, mga kapatid, and Jesus Christ is the foundation. He is the solid rock, mga kapatid, because the Bible says, upon this rock, Jesus said to Peter, upon this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it, mga kapatid. So no question, no doubt that Jesus Christ is the foundation of the church, mga kapatid ko. That's why kung sino man ang hindi founded with our Lord Jesus Christ ay mabilis masira ang bahay at tahanan na yan or kanyang spiritual life. But the question is, what makes Jesus Christ the foundation of intimate relationship? Here's the answer, mga kapatid. Alam natin sa John 3:16, the other scriptures that will support us. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Ibig sabihin, nagkaroon na ng idea ang ating Panginoon. Dahil before He is God. Amen? Before He is God. Ibig sabihin, mga kapatid, ay hindi siya magkaroon ng fellowship sa atin kasi tao tayo. When God created man, He said, "Ooh, this is good." But the problem is, hindi siya magkaroon ng close fellowship. That's why in John 3:16, for God so loved the world that He gave Himself, mga kapatid. Okay? That's the reason why one of the key, mga kapatid, one of the reason why Jesus Christ is the foundation and intimate of relationship. Number one, turn your Bible in 1 John chapter 1. Turn your Bible in 1 John chapter 1, verse 1. Read verse 1, mga kapatid. There are three key facts, no, that Jesus Christ is the foundation of intimate fellowship. Number one is, the word of life was from the beginning. Take note, before ang Panginoon pa ay, di pa siya mahawakan, hindi pa siya, walang tao, mga kapatid, kahit angel, hindi siya kayang titigan.
mga kapatid, sa sobrang liwanag, wala pong tao na karnal na makakaya pong makalapit at makakita at makahawak sa ating pong Panginoon because He is God. He came from eternal existence, mga kapatid. So, imposible na umpisa na magkaroon ng close relationship. Yes, He can talk to people. He can talk to Abraham. He can talk to Adam and Eve, mga kapatid. But close relationship. That's why in John 3:16, nung pumasok ang kasalanan, mga kapatid, alam natin, yun ang nagdahilan, naghiwalay, nagligaw sa relationship natin sa ating Panginoon, na kung saan ay nawala, mga kapatid ko. But in John 3:16, for God so loved the world that He gave Himself, no? That's why in 1 John chapter 1 verse 1, sa umpisa pa lang ang salita, alam natin, mga kapatid, that the Word of God, there's life from the Word of God. Kaya tinatawag namin yung living Word. Buhay ang salita ng ating Panginoon. Why? From the beginning, it was the Word of God. Genesis chapter 1 verse 1, before the earth, before the universe. Genesis 1:1, in the beginning, God created heaven and earth. So everything that God created, mga kapatid, from the start, it came from His Word. And already na-create na sa kanyang mind, mga kapatid. While the word of life was from the beginning, John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. So, hindi siya Trinitarian, mga kapatid, magkahiwalay, pero iisa lang ang salita. At ang salita na yun ay ang ating Panginoon. Alright? So, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya nga, ang sabi dito sa 1 John chapter 1 verse 1, the Word of life was from the beginning. Second key, mga kapatid, the Word of life was manifested. 1 John chapter 1 verse 2, nagmanifest siya into the flesh. And John chapter 1 verse 14 also taught us and tells us that God was manifested into the flesh and dwelt among us. So, number three facts, mga kapatid, that the Word of life was declared in 1 John 1 verse 3. Itong tatlong bagay na ito, mga kapatid, it will give us proof that Jesus Christ is the foundation of intimate fellowship to us. Hindi siya another Diyos, mga kapatid ko, na sinasabi ng Trinitarian or Binitarian na kailangan ng isang Diyos para mas malapit o ikaw na. No, mga kapatid. Jesus Christ is God. And take note, God was manifested into the flesh. John chapter 1 verse 14 and 1 John chapter 1 verse 2, mga kapatid, tells us that He was manifested to the flesh for us to have a close fellowship, for us to have a intimate fellowship, mga kapatid. Napakaswerte at napaka-blessed na natin, mga kapatid, that merong Diyos. That's why ang naisulat at naitala sa history ay hindi yung tao na nakarating sa moon, kundi ang Diyos na galing sa langit, bumaba na sa lupa at lumakad at nagkaroon ng close fellowship sa atin, mga kapatid. Dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon, that's why He is the foundation of intimacy, mga kapatid ko. Dahil before He was God siya na hindi mo siya mahawakan, na hindi mo siya masilayan, mga kapatid. Maririnig mo lang siya from the old characters of the Bible, mga kapatid. But in the New Testament, He was manifested into the flesh. Nakikita siya nila Peter, nakikita sila ng mga 12 disciples, mga kapatid. Ibig sabihin, they are proof, if you read the gospel, that Jesus Christ is real. Amen, yes. Jesus Christ is not a myth. Jesus Christ is God. Ibig sabihin, tinuturuan sila ni Jesus. Tinuruan silang manalangin ng Panginoon. Nakita nila milagro mula sa ating Panginoon. Nakita nila, mga kapatid, kung paano magmahal ng totoo sa ating Panginoon. Jesus Christ taught them, and also Jesus Christ established a close and intimate relationship. Kaya yung desire ng ating Panginoon, God, nagkatawang tao siya, mga kapatid, and His name is Jesus Christ. That's the reason why He wanted to have, that's the reason why He was
crucified from the cross of Calvary, mga kapatid, for us, para madugtong at ma-reconnect tayo muli, for us to have a close relationship with our Almighty Father, mga kapatid. Dahil imposible na wala pong magdudugtong nito, and only Jesus Christ ay karapat-dapat, without blemish. Siya lang yung tao, totoong naging tao, na kagaya mo, kagaya natin, na pwedeng magkasala, pero ang Panginoong Jesucristo lang ang hindi nagkasala, mga kapatid. At after the crucifixion of Calvary, nagkaroon po tayo ng tagumpay. Dahil after 3 days, when Jesus Christ is alive again, mga kapatid, sin has no more power, mga kapatid, and He overcame the grave, and we are all washed by the blood of Jesus Christ. That's why the very important thing in this world is our intimate relationship with God. That's the reason why He's the foundation, mga kapatid. Jesus Christ is the foundation of everything. Why? I'll give you Jesus Christ is real person. Maraming nagsasabi na Panginoon man siya. No, mga kapatid. Kaya nga mismo din siya, nagbabattle siya in His carnal flesh. Dahil ang carnal din niya, mga kapatid ko, ay iba ang gusto. Alam natin, pagka ang carnal na mamumuno, iba na ang nais, mga kapatid. That's why lagi niya sinasabi, not my will, but thy will be done. He's talking about his sa God, mga kapatid, but it does not mean magkaiba sila. Ibig sabihin, nilalabanan niya yung flesh niya, mga kapatid, dahil alam niya yung desires ng flesh. That's why he fasted 40 days. That's why he prayed every day. That's why he need strength and guidance from the Lord Jesus Christ. Kung si Jesus nga nangangailangan ng guidance at gabay ng ating pong Panginoon, how much more to us, mga kapatid? That's why we need to have a close relationship and intimate fellowship with God for us to be saved, mga kapatid. Everybody say praise the Lord. That's why Jesus Christ is real, not a myth, mental idea or symbol. Jesus Christ is God. Now, one can have personal fellowship and intimacy with Him. So it's because of Jesus Christ, we can now have intimacy or intimate relationship with Him. Dahil po na ang Diyos na nagkatawang tao, nagkaroon tayo ng close relationship sa ating Panginoon. I'm about to close, mga kapatid. Look at this verse, Matthew 7:21-23. Let's discuss this for a while, mga kapatid. Dahil dito, napakasakit. Kung inyong i-imagine, mga kapatid, malamang sa malamang kasama ka dito. Malamang sa malamang kasama tayo dito, mga kapatid. Dahil maraming nakakilala sa ating Panginoon. I'm not saying, mga kapatid, that all of us, pero possible, okay? Possible also, our faith and our organization, mga kapatid. Why? Dahil marami ng babala na sinabi ang Bible, mga kapatid, no? Sa huling araw, mag-ingat tayo sa mga katuturo. Mas ingatan natin yung mga bulaang propeta na magtuturo at kapapahamak ng ating spiritual light, ng ating faith, mga kapatid. Watch this. Matthew 7:21-23. I never knew you. Pinakasakit na word. That in one of these days ay maririnig natin to, mga kapatid ko. At ayaw ko na isa ako dito, mga kapatid ko. Napakasakit na, my Lord, maraming nakakakilala kay Pangulong Duterte, pero ang tanong, kilala ka ba ni Pangulong Duterte? Why this verse and this book, mga kapatid, it speaks of relationship and close intimacy with our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Dahil ang sabi dito, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father. Ibig sabihin, marami talaga, lalo na sa atin, mga kapatid ko, and also other religious na tumatawag sa ating Panginoon, Lord, Lord. Pero hindi lahat ay tumatawag sa Kanya ay makapunta sa langit, mga kapatid. But he who does the will of my Father in heaven, but he who does the Father in heaven, that's why many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Have we not prophesied in your name? Cast out demons in your name and done many wonders in your name.
Kagaya sa atin na ilang beses natin, yes, nasaksihan, nakita kung gaano kakapangyarihan ng ating Panginoon. In fact, isa pa tayo sa mga bautismuhan, mga kapatid, isa pa tayo sa nagpapalayas ng mga masasamang espiritu, at isa pa tayo sa nagpapagaling gamit ang pangalan ng ating Panginoon. Pero, does not mean na meron ng relasyon sa ating Panginoon. Dapat tayong matakot, mga kapatid. Dapat nating seryosohin. Hindi porkit nagpagaling ka na sa pangalan ng ating Panginoon ay ibig sabihin may relasyon ka na. Hindi porkit ginagamit ka ni Lord ay hindi ibig sabihin malalim na yung meron ka ng relasyon sa ating Diyos. Hindi porkit ikaw ngayon na nakikinig ang salita ng ating Panginoon ay meron ka ng relationship sa ating Panginoon. Dahil marami sa atin, mga kapatid, ay hindi po katanggap-tanggap sa kingdom of heaven. It's because marami sa atin walang close intimacy sa ating pong Diyos, mga kapatid. That's why, wag mong ibase ang answered prayer mo, wag mong ibase yung iyo pong, thank God, sa pangalan ng ating Panginoon, meron akong kagalingan. Thank God, nagpalayas. Thank God, pinagpala tayo ng ating Panginoon. Thank God. That's not a sign that you have a close, intimate relationship with God, mga kapatid. Dahil sa huling araw, sasabihin ng ating Panginoon, and then I will declare to them, I never knew you. Lahat na sabi, Lord, we have not prophesied in your name. Lahat mga nag-prophesy sa pangalan ng ating Panginoon. In other words, sila pa yung madalas na nagkukot kay Lord, mga kapatid. Then cast out demons in your name and done many wonders in your name. And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Amen. Praise God. Once you will hear the word of God, do not harden your hearts, mga kapatid. Huwag mong patagisin ang puso mo. It's not yet over. That's why we have this serious intimacy with God, mga kapatid. For us to be awakened, para tayo magising din, mga kapatid. Dapat na tayo magising na hindi ang pagpapala ang senyalis, hindi lang ang answered prayer ang senyalis na meron tayong relasyon sa ating Panginoon. Diyan sa huling kapanahunan, possible na tayo din ay magiging ganito, mga kapatid. That's why I'm begging you na dapat nating seryosuhin ang ating paglilingkod. Dapat nating seryosuhin ang ating pagsasamba sa ating Panginoon, mga kapatid. Na hindi lang dapat Sunday life or anything, but to have a close relationship sa ating Panginoon and intimacy with God, ay dapat po tayo, mga kapatid ko, magbasa araw-araw ng kanyang salita, sumunod sa kanyang salita at kanyang kalooban, at higit sa lahat, magtiwala sa ating Panginoon. Next, mga kapatid, anyone who listens to my teaching and obeys me is wise. I love this part, mga kapatid. Anyone who listens to my, Matthew 7:24, listen to this. Anyone who listens to my teaching and obeys me is wise, like a person who builds a house on a solid rock. Hallelujah. So this is the key, mga kapatid. If you listen to Him and obey His word, mga kapatid, you are like a person na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. And that solid rock, mga kapatid, is our Lord Jesus Christ. That's why, build your relationship on the rock. Because that rock is Jesus Christ, mga kapatid. Nothing more, nothing less. That's why, we need to have, amen, we need to have a strong relationship or intimacy with God. And surely, Jesus Christ is the foundation of fellowship. Kaya wag ka nang mag-alinlangan pa, mga kapatid. Kung meron tayong dapat pangalagaan at i-primary at i-priority ngayon, kundi po ang ating relasyon sa ating Panginoon. Wala natin dapat pang i-focus, mga kapatid. Don't forget every day to prioritize our Lord Jesus Christ. Read His Word. Because the Bible says, mga kapatid, Matthew 7:24, anyone who listens to my teaching and obeys me is wise. He is like a person who builds a house on a solid rock. Listen to His word, read His word, and obey His word, and trust
to His Word. Why? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In Revelation, and that Word, and that name, Jesus Christ, He is the Word of God. That's why God will honor His Word more than His name, because He value, He give importance, He give focus to His Word, mga kapatid. That's why kung ano ang salita ng ating Panginoon, kaya sa mga tao na nagbabasa lagi ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid, and have relationship to Him, yan pong mga tao. Why? Because intimacy with God will brings true humility. I will repeat that again. Intimacy with God will brings true humility. Pag sinong tao na mayabang na nakikita mo nagbabasa ng salita ng ating Panginoon, I'm sorry to tell you, wala kang relasyon sa ating Panginoon. While if you really have the relationship with the Lord Jesus Christ, hindi yan ang tinuturo ng ating Panginoon. While if you really have a daily walk with God, the Holy Ghost or the Word of God will convince you to teach you all things, na kapatid, will teach you kung paano mamuhay, paano magkaroon ng tamang ugali at pagkaroon ng pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. That's why we need to have close relationship with our Jesus Christ, because Jesus Christ is the foundation of our intimacy with God, mga kapatid. He is the foundation with our intimacy with God. That's why dapat tayo laging lalapit sa Kanya, magpalakas sa Kanya. That's why focus tayo sa Kanya. Si Lord lang dapat ang may taas, mga kapatid. Si Jesus Christ lang dapat ang unahin natin, mga kapatid. Alam ko may gagawin ka, may babasahin ka, but put God and put Jesus Christ first. And say, Lord, thank you for this day. God, thank you for this another day. Thank you for this another sunshine. Thank you for this another life, Lord God. And read His Word and be thankful and bless His name always, mga kapatid. Number 1 is obey and trust His Word. And number 2, mga kapatid, is always listen to His Word. Then we can have a close relationship with Him. Thank you, Jesus, for His Word, mga kapatid. At salamat sa salita ng ating Panginoon. At higit sa lahat, tayo po pagsumikapan. As the Bible's always teach us, mga kapatid, that the key to the apostles na sila po'y naligtas, mga kapatid, they continued in apostles' doctrine. And what is that apostles' doctrine? That is one Lord, one faith, one God, and that His name is Jesus Christ, mga kapatid. They continue in apostles' doctrine. They continue in prayer and fellowship and in breaking of bread. That's why, in other words, di lang sila may relationship sa ating Panginoon, mga kapatid, but also to others. They love God with all of their hearts, and they love also their neighbor as themselves. If you have a close, intimate relationship with God, then meron ka ring close relationship sa iba, mga kapatid. Dahil imposible na ikaw may relasyon sa ating Panginoon at isa iba ay parang baliwala mo na yung iba, hindi ka na alam mo kung sino ka ng banal, mga kapatid. No. Because close relationship with God will teach you, mga kapatid, to love your neighbor as thyself. That's why the very first commandment of the Lord, love
panunood ng salita ng ating Panginoon. Higit sa lahat po ay atin po itong maipamuhay, mga kapatid. At ini-encourage ko ang bawat isa na magpatuloy, magdalanginan sa bawat isa until now may iba pa sa atin po mga TEA or UTB students ay sila po'y patuloy na umaagapay sa atin na magkaroon ng everyday fellowship iligit sa prayer, mga kapatid, at ganoon din sa praise team na nagpatuloy na nanalangin sa atin, at ganoon din sa mga nanay at tatay at sa youth. Mga kapatid, wag po natin iwaglit ang bawat isa sa ang ating church, mga kapatid. Pray for the church and also sa mga kapatiran and also the leaders and pastor, mga kapatid. At kung gusto niyo pong magbigay online, you can PM Brother Du for bank account, mga kapatid. Brother Du will send you the bank account if you give your tithes and offering, tithes and love and offering. Pero sa other mode of payment like Cebuana, Cebuana, Palawan, you can PM me, Pastor John, sa mode of payment kung yun ang mas accessible sa inyo. Again, if you want to give online, your tithes and offering, mga kapatid, yan din ay makatulong sa ating pong gawain, at hindi lang ganun din po sa bawat isa sa atin, mga kapatid, lalo na po ngayon na marami po tayong problema na kinakarap. At salamat po sa mga patuloy and faithful na nagbibigay, mga kapatid, at yan po atin din pong ibabahagi, no? At yan din po ay atin pong itutulong din sa tulong ng ating Panginoon. At I know God will repay you. God will bless you. Indeed, He is faithful to His word. And He said He will bless you, those who hands na nagbibigay, mga kapatid ko. Amen. Thank you once again for your watching. And right now, I give this to our media, and we'll have sound at worship song. And punta lang kayo sa atin po. Mga kapatid, please watch. And you can check our replays, mga kapatid, sa ating Facebook page. Please follow our Facebook page account, UPC Sanctuary of Praise, and you can follow that, mga kapatid. Then you can leave a prayer request or comment. Then, mga kapatid, you can share also. At ganun din, mapapanood nyo mga live, mga preaching dyan ulit. At also, ang mga replay na mas maganda doon sa YouTube, mga kapatid, UPC Sanctuary of Praise, sa ating YouTube account. You can like, share, and comment. Then also, subscribe, mga kapatid, and ring the bell para updated kayo sa ating pong mga video at higit sa lahat sa ating pong mga next event. So again, I encourage everyone to subscribe our YouTube channel, UPC Sanctuary of Praise. At doon po mag-share kayo, mag-comment, then like, mga kapatid. Then of course, ay inyo po itong i-subscribe at mag-ring ng bell para updated kayo sa ating video. And also our Facebook page, UPC Sanctuary of Praise. Check that also, mga kapatid. Thank you so much. Thank you, admin. Thank you, media. And thank you, SOP Saints. God bless you all. And we have praise and worship. At pagpalain tayo ng ating Panginoon habang tayo makikinig. See you all next live. God bless you. We are dismissed in Jesus' name. Thank you po. Sing a little louder than before. I want to jump higher than before. I want to shout louder than before. Yeah. Come on and say, freedom, freedom. God, I thank you for freedom.
to love you more than before. I want to worship deeper than before. I gotta scream louder. Yeah. Come on and say, freedom, freedom, oh Lord, freedom. Yeah. Freedom, freedom. Thank you for freedom. No more shackles and no more chains, no more bondage. I am free. Yeah. Lift your hands to the Father and say, no more shackles, no more. I am free. Come on, lift your hands to Jesus. No more shackles, no more chains, No more. no more bondage. I am free. Now help me dance the dance of freedom. Say hallelujah, 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 hallelujah. No more shackles, no more bonds, no more chains. I've got freedom. Hallelujah, 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 hallelujah. I've got a reason to lift my voice, to give you praise. Come on, give God the praise in this place. Lift your voice and help me say, no more shackles and no more chains, no more bondage. I am free. Yeah. Lift your voice and help me say it. No more shackles, no more chains, Yeah. no more bondage. I am free. Come on if you believe it. Oh, help me say it. Yeah. Oh, No more you are free. Now if you believe, then sing with me. Say hallelujah, hallelujah, hallelujah. Devil, it's over. Devil, it's over. I've got freedom. I've got freedom. Hallelujah, 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 hallelujah. Shout to the Lord. Thank you for freedom, Lord. Thank you for freedom. You are the undefeated one, my life and my salvation. When the wicked, my enemies and my foes came upon me to eat up, they stumbled and fell. Somebody celebrate Jesus. Hey, yeah. You are omnipotent, almighty, defender, my victory, my refuge, the one I run to. You are the God. You are the God of the breakthrough. If he's the God of your breakthrough tonight, clap your hands up high and shout breakthrough. You are the God. Oh,
Somebody say breakthrough, breakthrough, breakthrough. Do you believe he's the God of your breakthrough tonight? Do you believe that he still heals? He still delivers. He still makes a way out of no way. Do you believe in the God of your breakthrough? Yeah, yeah. Hey. I believe you're going to have a breakthrough tonight in this. Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God. You are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough when I live and glorify your name, breakthrough when I dance, breakthrough when I shout. You are the God. You are the God of the breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness. You are the God. You are the God of the breakthrough in my world. When I lift, glorify your name. When I dance, when I shout, you are the God. Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness. You are the God. Say breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough when I live, Lord. Yeah, yeah. You are the God of the breakthrough. You are the God. And when I can't see my way, and I really don't know, yeah, breakthrough, Jericho walls fall down, and strongholds break down. I'm gonna praise you. Are the God. Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God. You are the God of the breakthrough when I worship, breakthrough when I praise, breakthrough when I lift and glorify your name, breakthrough when I dance, breakthrough when I shout. You are the God. You are the God of the breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough. You are the God. Hey. You are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough when I live, glorify your name, breakthrough when I dance, breakthrough when I shout. Hey, you are the God.
Hindi maiwasan ang buhay sa mundo na gumagapang dahil sa pagsubok. Di maiwasang mangamba hanggang sa luhay pumatak. Umiiyak, nanginginig at natatakot. Hindi malaman ang gagawin, kaba ay nangunguna. Minsa'y nawawalan tayo, bigla ng pag-asa. Ngunit ang Panginoon ay naghihintay lamang na ikaw ay lilingon at tatawag. Kabundok man ang pagsubok sa buhay, hindi dapat huminto sa paglalakbay. Diyos ay nariyan at kailanman di tayo iiwan. Pag-ingat niya ay wagas para sa lahat. Minsan ang suliranin ay katulad ng bagyo, halos di mapigilan ang pag-aragasan nito. Subalit maghintay lang, ulan ay titila at ang araw ay sisikat, dala ay biyaya. Kabundok man ang pagsubok sa buhay, hindi dapat huminto sa paglalakbay. Diyos ay nariyan at kailanman di tayo iiwan. Pag-ingat niya ay wagas. Magtiwala lang sa ating may kapal, hindi dapat tayo panghinaan. Bawat pangangailangan ay nakikita niya, may Diyos tayo na nariyan